It isn't weak to ask for help. Let us all be reminded that, just like using flashlight when you are lost in the dark. Good morning once again sa aming mga taga-subaybay, sa aming mga naririto upang patuloy kaming samahan sa programang ito at kayo po ay welcome dito lang sa Usapang Kristiyanong Tahanan. Good morning mga mamshi. Ay, not mamshi. Ito, may dalaga tayong kasama dito. Kamusta? Ayan. Okay, good morning po sa ating lahat dito sa loob ng ating church, sa Hilltop Adventist Community Church, ganoon din po sa aming mga taga-subaybay via Facebook at YouTube. Happy Sabbath po sa ating lahat. Ayan, ang ating bagong kasama. Batiin mo ang ating mga taga-subaybay. Ayan, happy Sabbath po lalo na sa ating mga taga-subaybay. Nawa ang ating pong pag-uusapan ngayon ay maisapusot po natin at bulay-bulayan po natin ngayong umaga. Ay, yes. Alam mo bang very interesting ang ating topic pag-uusapan sa umagang ito? Yes, since month of September, lagi nating naririnig yung mga usapin tungkol sa suicide. So, Oh. mayroon akong katanungan. Ano nga ba ang ibig sabihin ng suicide? Ayan. So, pag sinabi nating suicide, sabi nga, unang-una alamin natin kung ano ang kapakahulugan ng World Health Organization. So, sabi nila, suicide is death caused by injuring oneself with the intent to die. Take note of the word intent. May intention ka na mamatay. So yun Gusto yung mo talaga. Oo, meron kang desire talaga, may intention. So, sabi po ng WHO, a suicide attempt is when someone harms themselves with any intent to end their life, but they do not die as a result of their actions. Usually, kapag decided talaga, may limit na tutuluyan. At marami yan, okay? Oo. So, according to World Health Organization, dated August 28, 2023. Recently lang po ito, few weeks ago. Yes. Itong post nila. Alam niyo po ba na sa buong mundo, meron pong 703,000 people who commit suicide all Wow. over the world. Grabe. Aba, dun sa 703,000, sa isang taon niya na yearly. At, yun nga, sabi mo kanina, Ma'am Shimei, na meron dong ibang nag-commit ng suicide na hindi natutuluyan. Ayun. So, ibig sabihin, mas marami pa ang gustong mag-suicide. Okay. At ang mga suicide na ito ay mga nangyayari hindi lamang sa mga low, middle class. Nagkakaroon sila ng mga pag-iisip na tapusin na ang kanilang mga buhay. Yes. So, ito po nag-range ng mga ages 15 to 29 years old. So, ito po yung mga kaedaran na gusto talaga nilang tapusin na ang kanilang buhay. Apakabata, no? 15 years old, Oo imagine. nga. 15. So, parang kabataan pa. Teenager pa yan, Mr. Hazel. So, bawal po sa mga ganong edad po, no, naiisipan na talaga nilang mag-commit ng suicide, no? Kaya ang katanungan, bakit kaya? Anong nangyayari? Bakit sa ganong kabatang edad ay nakakaisip na sila na tapusin yung buhay, di ba? Okay, so ito nga, suicide is a serious public health problem talaga sa kasalukuyan. Ito po ay nag-lead na sa nasa pang-apat siya na leading death sa buong mundo. Sa buong mundo. Who are at risk ba sa mga suicide na ito, Sister Hazel? Sino sila?
So, sino nga po ba yung mga nagko-commit ng suicide? It's almost naman na everyone na nakakaranas ng ganito. For example na lang po is yung experience ng mga violence, especially Yeah. pag-aaway sa mga magulang. Mm-mm. And also yung trauma po nila sa abuse and discrimination. And sino nga rin po ang nakakaranas ito, especially yung mga nagda-drugs and addict sa alcohol. Yung isa rin po yung way na siguro na mas maiging gantong gawin ko dahil naranasan po sila nang hindi nila alam yung gagawin nila, na minsan nawawalan sila ng pag-asa and nagkukumit sila ng suicide. And also, nakakaranas din po ito yung mga financial problem and Yes. yung nag-breakdown. And kadalasan din po yung commit ng suicide is yung pag-break up sa relationship. Ay, wow. Nako, kaya pala. Ay, sa bagay, mga 15 years old ngayon, meron na. Ganon talaga nangyayari. So, hindi po talaga maganda gawin yung ganung pamamaraan. No? Yung mag-commit talaga tayo ng suicide. No? Always po remember mga kapatid, at lalo po sa mga nanonood, na ang ating pong katawan is God temple. No po? Na tawag dito na hindi po, minsan po yung makakana sa mga ganito mental health na nagsusuicide sila, hindi po nila naiisip na ano yung pwedeng kakalabasan, ano yung pwedeng maging feedback sa mga families na maiiwan ko kapag ginawa ko yung ganitong suicide, diba? No? Bilang pong 15 to 29 years old, sabi po ni Sister Ping na nagkukumit po agad ng suicide. Wala po lack of awareness ng mga magulang. Ano po? So, ibig sabihin talagang hopeless Opo, hopeless. sila. Okay? Talagang hindi mo maasahan na magkaroon ng kaisipan na mayroong pang pag-asa. Opo, meron pang Okay. pag-asa. Pero wala po silang nakikita na gano'n mga kapatid na wala nang pag-asa kaya ako gagawin yung ganitong bagay. Minsan nakakaranas ng suicide na depression, anxiety, negativity thoughts na pumapasok sa kanilang mga isipan na kung saan ito po yung nagiging way na mag-suicide yung isang kabataan or ahead sa 15 years old. At take note ha, sa panahon ngayon, marami sa ating mga kabataan, kapag sila ay nakaramdam ng kaunting lungkot, nandiyan pa yung word mo kanina na nag-break up, nalungkot sila kasi fear sila sa relationship, they use the term depressed. Apo, and anxiety kasi hindi po nila kaya yung break up now. Pero, marami po ang nagkakamali. Let us be careful po to use the word depression. Kasi kailangan po may diagnosis tayo para masabi niyong na-depress ka. Hindi ito simpleng nalungkot ka lang, umiyak ka ng umiyak. Marami sa ating mga kabataan, they use this term, depression, pero it's wrong po. Maging maingat po tayo sa paggamit nito dahil hindi siya simple na nalungkot ka lang or ikaw ay bigong-bigo. It doesn't mean na depressed ka na. Ibig sabihin, may malalim na kadahilanan Yes. na halos hindi na kayanan. Oo. Tsaka we will use the word depression kapag na-diagnose ka talaga. May criteria po yan. Napasok ka sa term na depression. Okay. Oo. So, hindi lang pala ibig sabihin, ay, na-depress ako. Hindi. Pag nalungkot ka, umiyak ka ng isang araw, depressed ako kanina. Oops. Mali pala yung ganun Mali yun. perception. Okay. Ayun. So, kailangang maitama natin. Kasi nga po, meron tayo pong manual, meron tayong diagnostic manual na ginagamit dito para masabi natin kung pasok sa criteria, kung depression na ba talaga ang naranasan ng taong ito. Tsaka po sinasabi din dito na nakakaranas din palang suicide yung mga transgender, mga Totoo yan. discrimination, Yes. mga bisexual, na kung saan, mga kapatid na doon pa lang sa discrimination na yung pagiging sexual, kung ano yung katangian mo, doon po pumapasok na pwede silang mag-attempt ng suicide kasi hindi sila tanggap ng lipunan. Yes. Ano po? The main reason kasi kung bakit nararanasan nila ang mga ganyan sitwasyon, yung kaisipan, Kasi nga, sabi nga,
inability to deal with life stresses. Okay? Inability, wala silang kakayanan. Mapapansin natin sa buhay natin ngayon, ng ating mga kabataan, ito po isang malaking panawagan sa ating mga magulang, na ang ating mga anak, lalo na yung mga young generation, parang hindi ganun ka-stable sila emotionally. Napapansin nyo ba? Konting problema, ang daling mag-give up. Nanamlay agad. Yes, para bang ito ay, kung maikukumpara natin, ay parang kagaya din lang ng gadget, na kapag ayaw mo ng isang bagay, is easy to delete it, remove. So, ang impact nito sa ating mga young generations, kapag merong mga problema, gusto mo agad, Tanggal. sige, tanggal agad, hindi ko masolve. Okay. Kapag hindi nila ma-deal ito ng maayos, yun, pumapasok sila sa term, na-depress ako. Hindi ko kaya, gusto ko nang mag-end up yung buhay ko. Nakakaawa, no? Ang dami nating ipoproseso para lang maisaayos ang kaisipan ng ating mga anak, ng mga kabataan, o maging ng mga matatanda na hindi na nila kayang makipag-deal dun sa mga stress na kanilang nararanasan sa buhay. Tsaka ayon sa survey, Oo. ang babata na nagko-commit ng suicide. Oo, totoo so, yan. isipin natin yung 15 years old, ano pa ba ang kanilang level ng kaisipan sa kanyang edad na marami na ang nag-commit ng suicide Yes, sa kanyang yes. mga span ng buhay, 15 pa lang. Imaginein mo ngayon, na-observe natin yan sa mga kabataan, kapag sila ay weak na emotionally, pag nalulungkot, the more na magpapatugtog ng mga tugtugin na lalong magtatouch yun ng kanilang emotion. Pinifeel lalo. Okay? Pinifeel lalo yung kanilang nararamdaman. Kaya the more na nagiging emo sila. No? Nagiging emotional lalo ang ating mga kabataan. Kasi nga, mas tinitrigger eh. Okay? So in other words, parang nagkukulang na ngayon sa technique kung paano ba makikipag-deal sa mga ganitong life stresses. Ayun na nga kasi isang advice nga, their lack of seeking help from others. Oo. Kinikimkim nila sinasarili. Yes. Kaya nga Yes. sabi natin, it is not weak to ask for help. Totoo We yan. need something like hindi natin kaya sa ating sarili. Pwede po tayong lumapit sa Oo. ating yung mapagkatiwalang mga kaibigan. Oo. Yun, pwede tayong lumapit, hindi yung suluhin natin. Kasi nung una-una, medyo challenging ito, medyo tabu na pag-usapan. Para bang nakakatakot, parang hindi kayang unawain o harapin kapag may mga ganitong sitwasyon, yung kaisipan. Pero ang realidad, nakikita naman natin, marami ang dumadaan sa ganitong mga sitwasyon. Okay. Okay? Sige po, para po sa karagdagang kaalaman, dahil dito, tungkol dito sa ating pinag-uusapang suicide. So, meron po tayong mga katanungan na ito po sasagutin ng ating co-host na psychology professor, Mr. Mayo Campo. Tatanungin ka namin ngayon. Hazel, unahan mo na. So, ma'am, dahil psychology ka po, madami ka pong ma-share, especially sa aming mga kabataan. Ano ba yung mga pwedeng ma-prevent? Ano ba yung pwedeng gawin upang maiwasan yung ganong suicide, lalo na po mga kabataan. Ma'am, una ko pong tanong sa inyo is, it is wrong to want to die. Okay, let me ask you. Nabaliktad. Yeah, ibabalik ko sa'yo. Just try it. Ilagay mo yung sarili mo, yung kaisipan mo, na loaded ka na ng problema, ng challenges. Okay lang ba sa iyo na mamatay? Para sa akin, dumadating sa point na 50-50. 50-50. Alanganin, ano? Alanganin pa Takot po eh. din. Kasi takot din. Kasi takot din po Natatakot ako na eh. bilang isang kabataan na mag-commit ka ng suicide kahit may mga ways naman na gagawin tayo mga kapatid, no? Minsan pero when you experience na super stress, lahat po ng anxiety problem, no? Talagang parang okay lang, mamatay na lang ako kasi hindi ko alam yung gagawin ko. Ganun po, no?
That is the point. Kaya tinanong ko, kasi depende sa sitwasyon. Opo, depende Kapag po yung mga nagsasuffer na ng karamdaman physically, ay talagang sumusuko. Blessing na sa kanila, lalo na ang ating mga matatanda na Yes. nakaratay na sa banig, no? Sa higaan, na wala na silang magawa, hindi na sila functional. So para sa kanila, hindi na mali yun. Blessing na yung magkapagpahinga sila. Parang blessing in disguise. Yes. Pero to the point na may problema ka, hindi mo na kaya na i-deal yung mga stress mo sa buhay, meron ding iba na para sa kanila, Tama yung blessing na ma-end Ang buhay. yung buhay. Okay? Kung pwede nga lang. Meron din naman na ang ibig sabihin nila is gusto kong mag-rest mentally. Okay? Pero they use the word Mentally. gusto kong mamatay. Okay? Okay. Pero kaya nga, sabi mo nga, 50-50, kasi hindi ka naman talaga decided. Undecided yung buhay po yung mo. kapatid. Diba? Parang gusto mo lang, in other words, gusto ko lang naman magpahinga Gusto ko lang naman mapanatag yung aking kaisipan. Yun talaga exactly yung gusto ko. Kaya lang, madaling sabihin, gusto ko nang mamatay. Pero mahirap pong gawin kapag Ayan. Okay, kaya 50-50 siya. Yes, Okay, yes. next. So, meron akong dalawang katanungan. So, if a Christian commits suicide, he or she will be saved. At susunod ko po yan. What does the Bible say about suicide? Okay. Alam nyo ba yung katanungan na yan ay hindi ko masasagot directly ng yes or no. Why? Dahil ang Panginoon Diyos lang ang siyang mismo makakapagsabi. Alam nyo ba, even dun sa point ng kamatayan, may ibinibigay pa ring opportunity ang Panginoon sa bawat isa. Okay. Sa tingin natin ay parang mali, pero still, ang Panginoon ay tumitingin sa puso ng bawat isa. Alright? Sabi nga, even yung si Jesus, di ba, naalaala nyo ba nandito siya sa lupa? Gusto niyang lumampas sa kanya yung ganong kamatayan. Masakit yun Totoo, Di ba? oo. Napakasakit niyon. Subalit sa atin, sabi ko nga kanina, ang Panginoon lang ang makakapagsabi kung ito bang heart ko na ito ay sa Kanya. Ganon kabuti ang Panginoon na meron siyang ibinibigay na pagkakataon May na tayo'y chances bumalik. pa rin. Yes. Okay. May second Kahit na chance. nandun sa huling sandali na tayo ay naghihingalo, nangungusap ang Panginoon sa atin. Tama. Pero, pag na-miss natin yung opportunity na yon, ay for sure, it's a no. Walang kaligtasan. Alright. Okay? Pero syempre, ang Panginoon lang ang makakapagsabi nun. Tayong tao, na i-judge natin, nakakapagsabi tayo based lamang sa ating Kaisipan. sa kaisipan natin, sa observation natin sa naging buhay ng isang tao. But beyond that, ang Panginoon lang. No? Sabi nga sa 1 Corinthians 6:19-20, do you not know that your bodies are temple of Holy Spirit? Okay? Who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were brought at a price. Therefore, honor God with your bodies. So this passage simply implies, that we Christians should not harm our bodies. Okay. Kung ang kaisipan mo kung bakit nais mong mag-commit ng suicide ay to give solution dahil hindi mo na kaya, malaking kasalanan to. Dahil literally, tinalikuran mo ang Panginoon na meron pang isa, or the best should I say, na magbibigay ng solusyon sa ating mga challenges sa buhay. Alright. So we don't have the right to Yes. take our own life. Yes. At ang kaligtasan, ang Panginoon pa rin ang makakasagot. Okay, klaro. Klaro po, Sister Hazel, meron ka pa bang itatanong?
Ayan, mayroon pa po isa. How can we help someone who is suicidal? Ito po, hindi naman tayo expert pagdating sa, halimbawa, pakikipag-deal nito. Pero po, ang responsibility ng bawat isa sa atin, if ever may ma-encounter tayo, wag niyo po sabihin, wag, okay? Agad-agad po kayo, okay? Agad-agad po kayong kumontak ng ating mga professional, certified counselor or particularly crisis counselor para po ma-assist itong mga ganitong tao. Okay? And then, alalahanin po natin, buong Pilipinas, marami po tayong pwedeng matawagan na lifeline. Okay? Sabi nga, nung ni-research ko to, about 24 hours sila palang open. Okay? Kaya anytime na po pwede talaga. So, alamin lang natin yung mga numbers kung kanino, kung saan tayo pwedeng makipag-communicate para matulungan ang ganitong tao. Habang ginagawa natin ito, alalahanin po natin na hindi natin dapat iwanan. O halimbawa, ikaw, ganon yung nararamdaman mo, hindi ko pwedeng sabihin, sige, diyan ka lang muna at ako'y tatawag. Habang ina-assist ko, habang tumatawag, nakikipag-communicate ako sa right person na makakatulong sa iyo, hindi kita pwedeng iwanan kasi baka bigla Pagkalingat mo mamaya, paglingon mo, wala na. Lalo na kung ang taong ito ay decided talaga sa kanyang ginagawa. Okay? Hindi po effective, mga mahal namin mga taga-subaybay, kung ating i-moralize lang yung tao, uy, kasalanan yan sa Diyos, hopeless na yung tao. Oo. Hindi na yun mabisa sa kanya. Hindi niya po maiisip. Hindi na niya maisip. Hindi niya yung paniniwalaan. Hindi na ma-absorb. Sarado ang kaisipan. Yes. Alright. Kaya nga, ang pinaka-best nating gagawin, sino yung right professional or crisis counselor na pwede nating lapitan para direktang makatulong dun sa tao na nangangailangan. Ayan po, yung simple na responsibility na dapat nating malaman, para hindi naman natin mahang. O yung hanging na lang ba, yung ganon. And then at the end, nagsisi tayo dahil sa ating sinabi, wala tayong nagawa. Okay. Ayan. So, tsaka tayo po na nandito sa Seventh-day Adventist. Hindi po tayo excuse dito sa word na suicide. So, alam po natin na meron po tayong mga ka-religion na nag-commit ng suicide. So, ang nasa isip ko lang, tayo ngayon, ang ating buhay ngayon ay kaliwat kanan, pahirap ng pahirap. Napaka-fragile So, pati. lagi lang natin ilagay sa isip na wala po tayong karapatan na tapusin ang ating buhay, kundi mayroon tayong Panginoon na siya po nating unang malapitan. Ayan. So, it means lang, kung tayo ay nakakaramdam ng ganitong mga bagay, nahihirapan tayong makipag-deal sa stress ng buhay natin, it means nagkukulang tayo sa paglapit sa ating Panginoon. Yung connection natin sa ating yung connection Panginoon, natin. kulang. So, madami pong paraan mga kapatid na masolusyonan yung mga problema na kung saan ay kinakaharap po natin ngayon. Especially, madami pong mga negative na nakikita sa society na kung saan sobrang malaki pong impact nun sa mga bawat kabataan, especially sa mga parents. So, gusto ko lang po dagdagan yung sinabi ni Mami na how can we help someone who is suicidal? So, para po sa akin bilang isang kabataan, so, pag may ganito po akong friend na magkukommit ng suicide, so, naiisip ko po na let's talk. Kung ano yung mga problem na kinakaharap mo. No, hindi po natin pwedeng ipunin yung mga problem na kinakaharap natin. No? Kasi once na sumabog po tayo as a person, ang dami na pong mga bagay na pumapasok sa ating mga isipan, mga kapatid, na ganito yung gagawin. Especially po yung suicidal, na napakahirap pong isipin na ang kapatiran natin, may kakilala tayo na gagawin yung ganitong bagay. Let's talk them. And yung parents, kausapin yung anak, kung ano yung pinoproblema, ma'am, kung ano yung pinagdadaanan. Na for example, na anak, may, ano ba pinagdadaanan mo?
especially sa family pong unang-una nating lalapitan. True. Minsan po kasi ang sa pamilya natin is okay, nakikita po natin yung mga anak natin, no, na papasok everyday, masaya, pero deep inside po lack of awareness na rin po yung nangyayari. Kasi mentally health po yung dinadanas ng anak natin. Yes, Hindi yes. natin na nalalaman na gano'n na pala yung ginagawa ng anak natin. May suicidal na palang gagawin. So in other words, communication is important, and at the same time, the listening ears. Yes. Na kapag may sinasabi ang ating mga anak, hindi agad-agad binabara, but we need time To listen. Okay, kaya nga po merong paalala sa atin sa 1 Corinthians chapter 3, verses 16 to 17. It says, "Do you know that you are God's temple, and God's Spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and you are not that temple." Ayan, so ating pakaingatan ang ating katawang ito, lalong higit ang pag-iisip. Ating piliin na ang Diyos ang siyang laging nasa ating kaisipan. Alright, muli po kami nagpapasalamat sa patuloy niyong pagsubaybay at nawa patuloy niyo po kaming samahan sa mga susunod na Sabado dito lang sa Usapang Kristiyanong Tahanan. Mga